Loading complete. Dzień dobry mga Cubs. Ayan nga, pauwi na ulit tayo. Kamusta naman ka dyan mga kabayan, mga Cubs nga. Ngayon nga, pauwi na galing trabaho. 8 oras lang tayo ngayon. Hindi tayo nakapag 12 oras kasi nasira yung machine namin, yung machine na ginagamit, so kailangan namin tumigil. Tsaka magkakaroon ng ng konting bakterya pagka yung konting bakterya yung mga karne kung kami magpapatuloy kasi ayusin yung machine. Ayun nga mga Cubs, pag-usapan natin ngayon about sa tax ng mga bata dito sa Poland, yung monthly allowance ng mga bata dito sa Poland. Every month nila marireceive pag nandito mga anak nyo. Para lang to sa mga may pamilya na dito sa Poland o yung nagpaplanong dalhin dito yung pamilya o yung mga anak dito sa Poland. Kaya makinig kayo mga Cubs, sa mga may pamilya na dyan na nandito sa Poland, makinig kayo kung paano makukuhanan ng monthly allowance yung mga anak nyo dito sa Poland. Kung paano gagawin nyo para makareceive ng 800 zloty monthly. Yan mga Cubs, nasa bahay na nga tayo. Hindi na nga tayo nakapag-video nung pauwi nung parte nga tayo dito sa bahay. So ganito na lang gagawin nga natin mga Cubs. Ituturo ko sa inyo kung paano yung proseso o yung paano nyo magagawa o mabibigyan ng makukuha na ng allowance ang inyong anak pag nandito na kayo sa Poland every month. Tuturo ko na sa inyo Cubs step by step. Mga Cubs, bali nga ganito ang gagawin nyo mga Cubs pagka yung kukuha nyo nga ng allowance na o apply nyo ng allowance per month yung mga bata o yung anak nyo pag nandito na kayo sa Poland. Ganito nga ang gagawin mga Cubs. Kailangan nyo lang yung mga documents nyo ay kompleto. Hahanapan kayo ng pag pumunta kayo sa pinakamalapit na SUS office sa inyong lugar o kung nasa anumang lugar kayo. Halimbawa nandito nga kayo sa Woods, pupunta kung alam niyo yung address ng pinaka SUS office sa inyong lugar, pwede kayong pumunta doon mga Cubs. Pero bago kayo pumunta, kailangan kompleto na yung mga documents nyo para wala nang hassle pagka kayo nagpunta roon, para dire-diretso yung magiging pagproseso nyo sa allowance ng inyong anak. Ganito gagawin nyo mga Cubs. Sa mga documents na kailangan dyan is number 1 is TRC nyo mga Cubs. Number 1 na yun. Ang pangalawa naman po is special number nyo, yun ang hihingin sa inyo. Tapos kailangan nyo rin ng passport, dadala nyo rin ang passport nyo. Yun po yung tatlong mahalagang bagay na kailangan nyo pong dalhin: PESEL ID nyo, PESEL number nyo, TRC at passport na kailangan na ipapakita nyo, isasubmit nyo doon sa office ng SUS. Tapos kailangan nyo rin pong i-provide yung yung PESEL number ng bata. Hindi na kailangan yung passport ng bata din, yung PESEL number lang ng bata ang kailangan mga Cubs, kasi yun ang kailangan babasehan kung legal ba yung pag-stay nila dito sa Poland bukod pa sa TRC. Tsaka yung pagtatax kasi sa PESEL number din ng tatay malaman kung nagtatrabaho o nagbibigay ng tamang tax yung tatay o yung magulang ng bata na mag-a-apply para sa allowance per monthly ng bata sa 800
800 zloty per month para sa mga bata. So kailangan yun ang mga ipasa nyo mga Cubs pagka nagpunta kayo. Pagkapunta nyo naman doon, kukuha kayo ng number, sabihin nyo lang po na ano ba tawag doon, na kukuha kayo o i-apply nyo yung bata, yung anak nyo ng 800 zloty per month. Hi, Cubs! Ganun po mga Cubs, ganun po ang gagawin nyo. Tapos pagka nagpunta na po kayo doon, sasabihin nyo lang, nasabi nyo na po yun, papupuntahin po kayo sa mismong counter or ano ba tawag doon, mga teller or mga nag-a-assist po na tao. Tapos kukuha lang po kayo ng number by biometric or kahit hindi po, or basta pakuhanin kayo ng number, papipilahan kayo, tapos kung hintayin nyo lang po pangalan nyo, tapos kailangan nyo na po, ready nyo na po yung inyong mga papeles o yung mga documents na kailangan nyo submit doon sa SUS para dire-diretso na po. Tapos pag nandun na po kayo, pag na-submit nyo na, isesave po na sa kanilang system yun, titignan kung okay po yung PESEL number nyo at saka ng mga bata. Tapos patawag doon, i-ano sa system nila kung okay ang lahat. Tapos pag i-apply na nila doon, mayroong silang computer na para sa mga nag-a-apply nga ng allowance para sa mga bata. Yung po ang pupuntahan nyo, tuturo na lang sa inyo doon ng mga may mag-a-assist sa inyo. Tapos may pipilapan ka doon o sasagutan na mga application doon mismo sa computer nila. Tapos yun na po yung mga doon nyo na po ilalagay lahat din ng mga importanteng katulad ng PESEL number ng bata. Bukod pa yung sa ginawa ng mga tao, mga nag-a-assist o yung mga nasa registration, bukod pa doon sa mga ginagawa, ilalagay nyo rin po doon sa application na computer, sa may computer nila na kayo po ang gagawa mismo. Tapos pagkatapos po nun, sasabihin po sa inyo nung nag-a-assist sa inyo ng tao doon, nung kahit sino doon, na maghintay lang po kayo ng within 60 days kung mabe-verify yung pagpapa-allowance nyo o pag-apply nyo ng allowance ng 800 zloty per month sa mga bata. Bali, hindi naman ho siya tumatagal ng 60 days, hindi rin ho siya tumatagal ng 30 days. Sabi lang ho nila yon, tumatagal lang ho sila ng 1 linggo. Kasi nung in-apply po namin yung 2 anak namin, umabot lang po siya ng 1 linggo. Hindi po totoo na 60-30 days. Sinasabi po nila 30 to 60 days po ang hintayin para ma-verify yung application para sa allowance. Pero matik ho, hindi ho inabot ng 30 days man lang, inabot lang ho ng 1 linggo kasi matik hong pumasok na kagad sa akin yung allowance na bata na 800 zloty per month. Bali na receive ko po is 1,600 zloty kasi po 2 yung anak ko, kaya yun po ang na-receive ko. So yun lang mga Cubs, sana po ay may natutunan kayo sa akin sinabi. Para lalo lang talaga ulit mga Cubs doon sa may mga pamilya lang po dito o yung mga nagpaplano na isunod yung mga anak nila dito sa Poland. Ganun lang po gawin niya mga Cubs. So hanggang dito na lang ulit po ang ating video mga Cubs. Susunod na lang po ulit at tayo'y magpapahinga na at medyo dumidilim na, ang alas 10 na rin ho ng gabi dito, pero medyo maliwanag pa rin mga Cubs. Paalala lang ulit mga Cubs, ako po ay hindi kabilang sa kahit anong agency o kahit anong agent po. Ako po ay isang OFW lang din, nagbibigay ng advice at nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kabayan na nangarap lang rin na magpunta at magtrabaho dito sa Poland. Hanggang dito na lang ulit mga Cubs. Ingat-ingat na lang po ulit kayo sa mga scammer o mga agency na nananamantala ng ating mga kababayan na gusto magpunta dito at mag-apply para papunta sa Poland. Kung mag-a-apply po kayo, siguraduhin yung legit at laging i-check kung saan tamang i-check kung legit or manloloko, scammer ang isang agency o agent. Yun lang po mga Cubs.
Tiwala lang po talaga tayo sa ating sarili at mangarap lang tayo mga Cubs. Ganun lang. Bye bye and God bless.